Mga kabunyog, mga kaubayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa YouTube channel kong ito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Facebook page, bagong Facebook page po ito, bagong meta page. Kung hindi pa po kayo nakafollow dito, Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Ang maganda dito mga kabunyog sa bago kong social media platforms na ito, dito mahaba-haba yung talakayan ko. Kaya yung mga nagsasabi, "Attorney, kapapasok ko pa lang patapos ka na." Dito hindi kasi mahaba ito. At saka mga ilang topics ang kino-cover natin dito. Ayan, ah, pag-usapan natin 'tong, unang topic natin, itong tungkol kay, Ramil Madriaga. Hmm. Ayon sa abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad, ready na, handang-handa na raw ang kanyang kliyente na si Ramil Madriaga kung sakaling ipatawag ito ng kamara. Alam na ng kanyang kliyente na si Ramil Madriaga na posible itong ipatawag tungkol sa impeachment ni Sara. Ayon kay Attorney Palad, nang ginawa ni Ramil Madriaga yung kanyang sinumpaang salaysay, alam niya na posibleng ipatawag siya ng ombudsman o kaya ipatawag siya ng kamara, pwedeng sa investigasyon ng kamara o kaya pwedeng sa impeachment ni Sara. Alam niya na daw na kakailanganin ang kanyang testimonya at ang kanyang presensya kung kinakailangan, kaya handang-handa na daw ito. Hindi daw nagbabago ng stand ang kanyang kliyente, kahit pa daw tinatakot ito, kinasuhan pa nga. Kinasuhan si Ramil Madriaga ni Cornel Lachica, yung head ng security group dating head ng security group ni Sara Duterte. Kaya ito kasing si Madriaga sa mga impeachment complaints na final, yung unang impeachment complaint na final ng grupo ng Makabayan Black, nakasite doon, nakabanggit doon yung mga testimonya ni Madriaga. Gayon din doon sa ikalawang impeachment complaint na final nila Congresswoman Laila de Lima. Binanggit din doon bilang testigo, bilang ebidensya, yung sinumpaang salaysay ni Madriaga. Kaya magiging importante talaga ang testimonya ni Madriaga sa impeachment ni Sara. Importante ito dahil ang mga binanggit ni Madriaga kung saan dineliver yung mga confidential funds. Doon kasi sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, natapos lang yung yung mga pagkikwento. Pagkatapos maingkas sa land bank ng mga tao ni Sara, pinasa umano ito doon sa dalawang opisyal ng kanyang security group, sila Cornel Lacheca at Cornel Nolasco. Pero hindi na nasundan kung saan napunta yun. Ngayon, dito sa testimonya ni Madriaga, binanggit niya kung saan. Pinatawag umano siya ni Cornel Lacheca at ni Nolasco at sinabihan siya kung na-i-deliver yung mga duffel bags na puno ng pera. Kaya ayon nga kay Congressman Terry Ridon, importante ang mga testimonya ni Madriaga para makumpleto ang tungkol sa kwento ng mga confidential funds ni Sara Duterte. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, itong si Madriaga, malaking malaking tulong sa bahagi ng mga complainants dahil makakadagdag ito. May mga ebidensya na tungkol sa confidential funds, yung tungkol sa mga piatos, yung tungkol sa mga pag-inkas nito. Pero kung saan ito napunta, saan dinala matapos ma-incash, itong testimonya ni Ramil Madriaga ang magkukumpleto. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, sa testimonya rin ni Madriaga, nabanggit doon na ginamit sa kampanya ni Sara Duterte ang mga perang galing sa illegal na pogo.
Sa katunayan, ayon kay Madriaga, yung mga binuo niyang grupo, yung Inday Sara uh, is my president movement, ang mga pundo umano na ginamit nila para gumulong yung kanilang grupo ay galing sa mga illegal na pogo. Siya pa nga ang kumukuha ng mga pera galing sa mga Chinese na nagbibigay ng mga donasyon para sa kampanya ni Sara Duterte. Kaya maraming mauungkat ito. Kasi yung sinumpaang salaysay ni Madriaga, marami talaga siyang dinidetalye doon. Kaya abangan natin kung paano sasagutin ng kampo ni Sara Duterte ang mga testimonya ni Madriaga. Pero kung papaniwalaan yung kanyang testimonya, mabigat ang mga ano doon kasi talagang dinidetalye niya. Kung tungkol naman sa mga ebidensya ni Madriaga, ayon kay Attorney Palad, ang pinakamatibay nilang ebidensya yung cellphones. May mga cellphones umano si Madriaga na hawak ng korte. Nakatago ito sa korte bilang ebidensya at nag-request na sila, nag-motion na sila sa korte na makuha ang nasabing mga cellphones para maisailalim sa forensic examinations. Kasi may laman doon ng mga text messages at bawat pick up daw ng pera, pinicturan ni Madriaga. Bawat deliver niya ng pera, pinicturan niya at may mga call logs doon. Malamang may mga call logs doon ng pag-uusap nila ni Sara Duterte. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Sabi ni Congressman Terry Redon, sana yung testimonya ni Madriaga ay maka ano makapagpatibay lalo ng mga grounds sa impeachment ni Sara Duterte para lalong tumibay at hindi magdalawang isip ang mga kongresista na iindurso ang impeachment laban kay Sara para makarating na kaagad ito sa Senado. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, abangan natin. Basta't sa ngayon, ang sabi ng abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Palad, ready na ang kanyang kliyente at mula naman daw ng ginawa niya yung kanyang sinumpaang salaysay, alam niyang ipapatawag siya anumang oras. Hindi niya lang alam kung sa impeachment ipapatawag, basta't alam niya mayroong pwede siyang ipatawag kaya handa siya. Kaya nga ginawa niya na pauna pa yung kanyang sinumpaang salaysay. Okay, yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito, panalo si Senadora Risa. Panalo si Senadora Risa doon sa reklamo niya, doon sa alias Rene. Yung alias Rene na yon, alias Rene, inaakusahan niya si Senadora Risa na binayaran daw siya para magtestigo laban kay Kibuloy at kay Duterte. Ganon ang mga paninira na ginawa niya na pinagsasabi niya nung alias Rene na yon. Yung alias Rene na yon ay nagpa-interview sa national media, present nila Topacio sa kanila Torion. Pinipresent ito nila Attorney Israelito Torion at sa kanila Topacio, mga abogado nila Duterte at nila Kibuloy, na si Risa Hontiveros umano, si Senadora Risa, binayaran itong alias Rene na ito. Binayaran daw ito ng milyon para umano magtestigo labang kay Kibuloy at kay Duterte. Kaya yung pag-appear umano nito doon sa hearing ng Senado sa committee ni Senadora Risa Hontiveros tungkol sa investigasyon kay Kibuloy, yun daw ay dahil binayaran siya. Sabi nitong alias Rene na ito. Pero hindi yan pinalampas ni Senadora Risa. Kinasuhan ni Senadora Risa ang nasabing individual na ito ay nagsisinungaling. Perjury. Kasi may sinumpaang salaysay ito at ngayon ay binabawi niya yung kanyang sinumpaang salaysay. Ngayon, nanalo si Senadora Risa dyan. Pagdating sa DOJ, nakita ng DOJ na mayroon ngang probable cause. Ang reklamo ni Senadora Risa laban dito kay alias Rene ay may probable cause. Kaya nirekomenda ng DOJ na kasuhan itong si alias Rene. Tama lang yun. Tama lang yun. Kasi ang ginagawa nitong kampo nila Kibuloy at ni Duterte,
sinisira nila ang kredibilidad ni Senadora Risa. Kasi napaka ano, linaw, napaka makatotohanan, napakabigat nung mga lumabas doon sa investigasyon ng Senate Committee ni Senadora Risa Hontiveros labang kay Kibuloy at kay Duterte. Para sirain yung ano na yon, kredibilidad ng komite ni Senadora Risa, sirain yung mga lumabas doon sa investigasyon na yon, pinapalabas nila na kumuha si Senadora Risa ng mga testigong binayaran niya. Ito ngang si alias Rene. Actually, related pa ito doon sa ICC. Mayroon pa itong sinabi si alias Rene na mayroon daw siyang mga nakita doon sa safe house na pinagdalhan sa kanya ni Senadora Risa. May nakita daw siya doon ng mga testigo, nakausap niya daw, at yung mga testigo daw na yon ay testigo na pupunta ng dahig dahil magtitestigo naman laban kay dating Presidente Duterte. Kaya kumbaga itong si alias Rene, ang pinapalabas niya na kahit yung mga testigo doon sa ICC ay mga bayad ni Senadora Risa. Kaya matindi ang mga paninira nito kay Senadora Risa nitong ni alias Rene. Kaya lang mabuti naman at sa panig ng DOJ, naniwala sila na ito ngang si alias Rene ay nagsisinungaling sa pagsabing binayaran siya ni Senadora Risa. Sa findings ng DOJ, mas pinaniwalaan ang mga sinabi ni Senadora Risa. Kaya matutuluyan na ng kaso ito. Matutuluyan na ng kaso ito, itong alias Rene na ito. Dapat nga pati yung mga kumilos para ito'y bumaliktad sa kanyang mga itong mga pinagsasabi na ito ni alias Rene. Kung halimbawa involved diyan sa mga ginagawa nito ni alias Rene ang mga nagmaniobra o gumalaw, umilos para maging ganyan ang mga testimonya ni alias Rene ay sila Topacio, sila Torion, attorney, dapat kasuhan din yan. Dapat kasuhan din yan ni Senadora Risa Hontiveros. Anyway, malalaman natin yan. Baka pag sukol itong si alias Rene ay magsabi ng katotohanan kung sino ang sa kanya, nagturo sa kanya na idiin si Senadora Risa. Kaya yung mga DDS na nagsasabing pahiya daw si Senadora Risa, hindi totoo yan. Dahil sa kasong ito, sa DOJ, kinatigan ng DOJ ang reklamo ni Senadora Risa Hontiveros dito sa nagngangalang alias Rene. Mabigat ang mga ano nito ang mga testimonya nito. Ang sinasabi niya, binayaran siya. Samantalang ang totoo, ayon sa records, ito yung unang kumunta kay Senadora Risa Hontiveros. Mayroong mga proof ng mga emails nito. Present na yan ni Senadora Risa Hontiveros sa press conference. Unang kumontak itong alias Rene na ito sa tanggapan ni Senadora Risa. May mga email siya. Nabasa natin yan kasi present ni Senadora Risa yan sa kanyang press con. Kumukontak itong alias Rene, nagsasabi kay Senadora Risa na gusto niyang magtestigo laban kay Kibuloy kasi marami siyang gustong ilantad tungkol sa mga pinagagawa ni Kibuloy. Nung una nga ayaw ni Senadora Risa pero mapilit ito. At saka sinabi niya talaga na totoo daw ang kanyang mga sasabihin. Ngayon, tinanggap naman ni Senadora Risa yon. Mayroong ano yan sa email, yung mga email niya sa opisina ni Senadora Risa. Tapos ngayon, biglang bumaliktad. Ang pinalalabas niya, pinilit lang siya at binayaran. Malamang kinausap ito ng mga abogado ni Kibuloy, itong si Rene. Binayaran siguro ng malaking pera. Kaya lang buti na lang si Senadora Risa hindi pinalampas yun. Kinasuhan niya rin ito sa DOJ at ngayon nanalo si Senadora Risa Hontiveros. Kaya sana maparusahan itong alias Rene na ito. Pag nasukol ito, sana isabi niya kung sino yung mga nasa likod ng mga ginagawa niyang yan. Yan, para maparusahan din. Kung mga abogado yan, maparusahan, madisbar. Ito mga kabunyog, mga kabayan, pag-usapan natin itong tungkol sa settlement ni Libeste. Ni Leandro Libeste. Settlement ito saan? Alam naman natin na si Leandro Libeste
ay pinagmumulta ng Energy Regulatory Commission at ng Department of Energy, pinagmumulta ng 24 billion pesos. Ang multang ito ay kaugnay doon sa kontrata nga na 12,000 megawatts. Nangako itong mga kumpanya ni Leandro Lebeste na magkaya nitong suplayan yung pangangailangan ng 12,000 megawatts ng kuryente galing sa solar. Kasi ang negosyo nga nito ay solar power. Hmm? Nasa solar ano siya, solar energy ang kanyang negosyo. Ngayon, kinuha nito dahil malakas ang impluwensya nito sa gobyerno dahil sa kanyang nanay, binigay ng DOE, Department of Energy, ang kontrata sa kanya, yung 12,000 megawatts. Ang problema, hindi niya naman nagawa. Hindi naman nagawa ng mga kumpanya nito ni Lebeste kaya pinipenalty siya. Wali, malaki ang epekto niyan sa pagtaas ng singil ng kuryente. Oh, kasi kung nagawa 'yon, yung 12,000 megawatts na 'yon, bababa ang singil ng kuryente. Pero dahil hindi niya nagawa, ayun, isang malaking problema ng bansa yung kakulangan ng kuryente. Kaya ang dahilan diyan, dapat sana na i-award na lang 'yun sa iba, yung mga kontrata na 'yon. O ang problema, kinuha nga nito ni Lebeste dahil sabi kaya niya. 12,000 megawatts. Ang na-accomplish lang parang 2% lang. 2% kukunti. O kaya yung penalty niya nga ay 24 billion pesos. O ngayon, ah, nung una mayabang si Leandro Lebeste. Wala daw siyang kasalanan. Hindi daw yan totoo na hindi niya nagawa yung kontrata na yan. Pero nung bandang huli na talagang totoo namang hindi niya nagawa, kung kani-kanino niya na pinapasa. Hmm? Ang sabi niya hindi daw sa kanyang korporasyon ang may ano daw, may pananagutan, kundi yung korporasyon daw na bininta niya, yung SPNEC. Ay yung SPNEC naman, yan yung kila Manny Pangilinan sa MGen, yung Meralco. Sabi naman ng Meralco, yung ng SPNEC, sabi ni Manny Pangilinan, wala silang alam diyan sa kontrata na yan ni Libeste. O kaya naiipit ngayon si Leandro Libeste. Mukhang ginagawa ng paraan ng kanyang nanay. Mukhang ginagawa ng paraan ng kanyang nanay. Kasi ang latest ngayon tungkol dito kay Leandro Libeste, babiyahe sa ibang bansa. 19 na bansa ang pupuntahan. 168 days yatang araw na mawawala. O ang sabi ni Libeste, pinakiusapan daw siya ng mga kinatawan ng administrasyon na wag nang magsalita. Magbiyahe na lang sa ibang bansa. Pinagbigyan niya naman daw dahil kinumbinsi siya ng kanyang nanay. Oh. Anyway, inaalok ni Libeste na doon sa 24 billion, ang babayaran niya lang ay 80 million. Ay syempre, napapareact naman ang Department of Energy dyan, ang gobyerno. Grabe naman, 24 billion ang babayaran mong multa, penalty. Tapos ang ariglo mo lang na parang ang gusto mong i-offer sa gobyerno, settlement kumbaga, 80 million. Ay masyado niya namang binabarat ang gobyerno. Pero ang ibig sabihin niyan, pag nag-alok ka ng ganyang settlement, ang ibig sabihin niyan, alam mong may kasalanan ka. Yan kasi yung problema dito kay Leandro Lebeste. Bara-bara eh. Yan na yung sinabi sa kanya ni Senador Ping Lacson. Nang humingi ng tulong si Loren Legarda kay Ping Lacson, advisean ang anak niya. Ang advice ni Senador Ping Lacson, huwag kang bara-bara. Eh, ang problema, bara-bara talaga tong bata na to eh. Akala niya kaya niya lahat. Akala niya wala siyang problema. Akala niya wala siyang nagawang masama rin. Akala mo lahat siya kabutihan. Hindi eh, mayroon din siyang mga tinatagong katiwalian. Kaya ngayon nung lilalabas na yung mga katiwalian niya, yung mga ano rin niya, mga kaso rin niya, nahihirapan na ngayon. Malaki yan, yung 24 billion na multa na yon. Kaya natatanggap niya na siguro na hindi niya kakayanin ito. Tinanggap niya yung pakiusap ng nanay niya na magbiyahe na lang. At doon sa kanyang multa, nag-o-offer nga ng 80 million. Kaya lang, ang reaksyon ng DOE, napakababa naman yung 80 million na yan. Hindi natin alam kung anong kalalabasan. Ang isa pa kasing kaso nito ni Lebeste, nagtaas ng singil, hindi nagpaalam sa Energy Regulatory Commission.
ay bawal yun kasi ang ERC, regulatory body yan. Hindi ka pwedeng magtaas ng singil nang hindi ka nagpapaalam sa sa ERC. Ang isa pa, nag-operate daw to sa Occidental Mindoro, walang permit to operate. Yan. Kaya ang dami na natambak na ang mga violations nitong si Leandro Lebeste. Kaya hirap na rin siguro si Loren eh. Hirap na rin si Loren na i-handle itong kanyang anak. Sa katunayan, ito yung ginamit umanong issue ng minorya ng Senado nang kinukumbinsi nila si Loren Legarda na sumama sa kanila. Parang sumama na sa kanila sa minorya kasi hindi naman tinutulungan ng administrasyon ang anak. Ginigipit pa nga. Parang nasa administrasyon ka, nasa mayorya ka, pero ginigipit pa yung anak mo. Pero sa totoo, hindi naman ginigipit yung anak niya. Kasalanan lang ng anak niya na ang dami niyang kinakalaban, yun naman pala, marami rin siyang katiwalian. Ang dami niyang nakikitang atraso sa iba, yung mga atraso niya rin, hindi niya naiisip at nakikita. Ngayon, nang inuungkat niya na yung kanyang mga atraso, yung kanyang mga paglabag, ayun, tambak pala. Bilyon-bilyong piso rin pala yan. At kung pipilitan siya doon, wala siya doon kawala. Sa kanya ngayon siguro na-realize, tama nga yung sinabi ni Senador Ping Lacson, huwag siyang bara-bara. Ngayon, kung ano-ano ng palusot niya, babiyahe siya sa ibang bansa, ang palusot niya, sinabihan daw kasi siyang tumigil na, magbiyahe na lang. Dinideny naman niya ng administrasyon. Sabi ni Yusek Claire Castro, hindi totoo yan. Kasinungalingan yan. Ano namang pakialam sa kanya? Anyway, hindi natin alam kung ano nang mangyayari dito. Pero ang malinaw dito, bayahe siya sa ibang bansa. Ibig sabihin, titigil na siya sa kanyang mga pagsasalita. Siguro na-realize niya, mahirap ang kanyang mga ginagawa. Pangalawa, yung kanyang settlement, hindi natin alam kung sa bandang huli, tanggapin ng DOE. Pero yan ang nangyayari dito kay Leandro Lebeste.